Hi, good evening. So 100 pips, 110 pips tayo ngayon. So quick lang siya, no? So discuss ko tong mga bilog-bilog na to na may pips, no? So 15-minute time frame. So kinuha ko tong the last impulse going to the down. So plotting ko yan papunta dito, no? So ito, hindi na natin kailangan yung what we call this, scaling, let's say kung ganyan yung scale nyo, pabayaan nyo lang, basta susundin nyo lang yung ito. So ilalak price to bar ratio nyo para hindi gumalaw. So once na plinat nyo yan dito, dapat sakto rin dito sa pinaka low, no? Then after that, so maglalagay kayo dito ng mga angle. So from 0 to dito, no, 200 represent na 1/4. From 0 to 50 represent 1/2, no, 1/2. Okay, yung 0 to 25 represent 1/1. Then 0 points to 75 represent 1/3. Okay, pagkatapos nyan, kung ito, okay, ito, kung ito ay maglalagay kayo dito, so from here to here, pwede, di ba? Now, kung ang kukunin ko itong same height nya, punta dyan, di ba? Pwede. Otherwise, kung kukunin nyo naman ng yung width, pwede, di ba? Makikita nyo na magiging yung area naman yan, makikita nyo na dyan nagsisimula yung up move, no? Ngayon, kung dyan papunta dito, okay, so yan ang ginawa ko. So lahat yun pwede. Ang kukunin nyo lang itong radius nya, yan ang magsisilbing radius, no? Yan. Then saka nyo ilak price to bar ratio. Ngayon, itong distance na to, itong time, lagyan nyo siya, then pwede nyo yan i-clone. Yan, di ba? At least 3 points, yung 3 starting points, lagyan nyo. Katulad nyan, nilagyan ko nyan, makikita nyo dyan yung turning point, no? Turning point. So nag-correct siya dyan. Okay, dito tayo sa pinaka basic. So kung ito ay uptrend, so kailangan natin ng 1/1, 1/2, 1/4, 1/2, 1/1. Lahat yan i-clone nyo. So extend nyo na lang. Once na na-clone nyo to, extend nyo na lang para mahaba siya, no? Okay, ito ay 1/4, 1/2, 1/1 offset. Okay, then para makita nyo naman yung future price, yung time, yung price na to, i-clone nyo, ilagay nyo dito papunta doon. So future price nya is 29.52. So itong 1/4 ang ginamit ko papunta dito, no? So yung pinaka recent high nya, lagyan mo ng 1/4. Kung saan siya tatama dito sa 1/1, yan ang maobserbahan nyo na kung siya ba ay magtutuloy umangat, no? So ayan yung key
para sa entry nyo, para sa buy. Okay? Ngayon, pag nakita nyo yung price umangat dito, then bumalik siya dito, so meaning ito yung high. So lagyan nyo naman siya ng vertical, tama, ng vertical line, then cloning kayo dito, lagyan nyo ng, let's say 1 by 1 papunta doon. Okay, let's say 1 by 2. Okay, so meaning ang naging support niya itong 1 by 1. So yun yung buy. Once na dumidikit sa 1 by 4, 1 by 1, yan ang magiging resistance saka support. Tapos itong time cycle, ang plotting naman yan, so ganito naman ang plotting ng time cycle. From side nito, ayan. Okay, so ganyan siya. Nagulo na yung aking ano. Okay, nag-iba na yung simula nung ginalaw ko. So yan yung ano, yung papaano ginagawa siya, no? So yung pinaka-key nito, syempre once na pumapasok siya dito sa angle na to, meaning pumapasok na siya sa resistance. Okay, ngayon paano nyo makakabisado yung ganitong sistema, yung pagte-trade ng ganito, di ba? So yung laging tanong niya yeah. Paano ako yan, kung sell ba yan or buy, di ba? So once na lumalapit sa 1 by 1 at yan nagba-bounce, buy ang gagawin nyo. So depende na lang kung anong gagawin yung TP, kung 30 pips, 60 pips, 90 pips, di ba? Or otherwise yung mga resistance. Otherwise yung isang mga measure move, let's say ito, yung first measure move, kung kukunin nyo, di ba? Lagay nyo doon sa pool, di ba? So ito yung high, ito yung vertical, yung measure move pwede nyo ilagay dyan. Okay, then another one na naging high, ito na naging high, pwede ilagay nyo yan dyan, di ba? So tatamaan yung measure move nyo, di ba? Tinamaan yung measure move. Ngayon ito naman ang buy ako dito kanina kaso nakita ko dun sa isa kong charts na below siya ng angle at dun siya nauntog, kaya nag-sell ako. Ngayon itong width na to, yung horizontal line na yan ay galing dito, no? So nakita ko na tama siya dyan. Ngayon ito papunta dito, once na tinatamaan niya mga angle na yan, meaning pwede sila ditong mag square out ng time and price. Okay, so ganyan ang concept niyan. Kung susundin nyo na ang charts na to, di ba ang sinasabi ang 1 by 1, once na below sa 1 by 1 ay bearish, no? Kaya ako nag-sell.
dito siya from downtrend, then naging uptrend, nauntog siya dito sa 1 by 1. Meaning, nasa resistance siya. Kaya dumiretso siya dito pababa. Okay? So, yun ang ano niyan, ang paggamit ng itong sistema na to, no? So, ang tinitingnan ko naman pag itong gagamitin ko, itong 1 by 2, makikita mo yan sa taas. Ayan. 'Di ba? Sapol na sapol. Hindi ko nga lang siya nate-trade kasi nga nasa trabaho ako. Hindi pwede dun sa cellphone. Hindi kaya ng cellphone ko yan, yung mga ganitong charts. Kaya pag nakaharap lang ako sa charts, makikita nyo naman na sapol na sapol, di ba? So kayo nang humusga, no? So dapat same measure sila dito, no? Ito yung price, then lagay nyo sa above, same measure yan, then tatama sa dyan, that considered na squared yung time and price. Kaya tumama dito yung angle na yan, squared yan. Nakikita nyo yung pinaka ano niya, oh, di ba? Ayan, oh. So kayong humusga, talagang kinuha niya yung low, no? Okay? Ayan, doon nyo lang ilalagay papunta dyan. Ayun, para sa mga newbie, lagay yun ng stochastic, no? Oversold level siya, then umangat, binalikan lang niya. So para sa mga gumagamit ng indicator, so divergent siya, no? Di ba? Oh. Di ba? Ayan. Ito naman paangat, di ba? Ito pababa. Pababa ba yan? Tama ba ako? Oh. Di ba? Oh, tama ako. So, ganyan siya ginagamit. Ngayon, may tanong kayo. Bearish ba siya? Kung ang tatanungin, bearish siya. Kasi below nga siya ng 1 by 1 base dito sa ginamit natin na what we call this, percentage, no? So kinuha natin yung angle based on percentage. So ang aantayin ko dyan, itong high na to, ito yung measurement ng half ng circle, then yung tatama dito sa angle na to within this time, pwede ako mag-sell. Okay? Kasi bearish yan eh. Kung yan ay aangat, boom, saka pabagsak siya dito. Okay? Let's say ganon. Kung yan naman ay bababa, babagsak ng tuluyan, so possible ito naman yung magiging low. Okay? So ganyan yung yung pagtingin ng charts. So simple lang, sana mayroon kayong nuggets diyan sa charts na to, no? It is cloning lang, i-clone nyo lang yung lahat ng angle sa simula dito, no? I-clone nyo yan. So pag from high nilagay nyo dyan, so sa tapat nyan, yun ang entry. Ito sa tapat nyan, nandun ang entry. Ito sa tapat nito, nandun ang entry, di ba? So ganun siya.
Kaya kung ito aakyat dito or mag-consolidate papunta dito, another yan. So 1, 2. Oh, so 1, 2. O let's say A, B, C, no? 'Di ba? Kung yan ang magiging ano niya. Tapos ito yung B. Tapos itong C. 'Di ba? Possible na ganyan. Kung siya ay yan, dito siya yung time na yan. Okay? Ayan, ito. Itong recent high na to, kung saan nakatapat yan at saan tatama yung angle na yan. Ano yun? Ayun. So, ganyan ang analyze niyan. At least yung basic counting magagawa nyo. Okay?